Gamaliel. Kapatid niya nga. Kaya masabi ko, hindi lang siya sanay sabi niya hindi siya sanay sa sabi niya sa akin, hindi siya nahihilo. Sabi ko, kaya ko pinutubig. Hindi na sila maghiwalay. Sabay, dali. Sino? Jaira, pagkain. Yung pagkain. Diyan na sila pa. Kailan yun? Dito lang kayo. Hindi ka nagsusukali. Mahihain ba yun? Mahihain siya. Kaya nga. Nakalan ka. Dito ka lang. Mamaya. 20 minutes. Magkukwento muna si teacher, tapos makikinig tayo, tapos ano na, okay? Tapos uwian na tayo, okay? Uy, may nanalo. Sino nanalo? May nanalo? Upo na, upo. Upo na, upo. Dali, para ano? Usog pa atras. Napanood mo yung binag ko ano? Yung pinost ko na-practice. Practice ng coil. Ay, ang ganda ng mga parts nun Nag-parts. Wait lang. Ilang beses kayo sa isang araw? Dalihan mo balik. Hindi yun naghatid ng isang bata. Kasi nagiging bata. Ang mata, teacher. Ang mata. Mawawala. Magic yarn. Magic yarn.
Magic yan. Saan yung isa bata? Dali. May dalawang ba? Uy, dalihan nyo. Mag-start na ng kwento. Dali. Hindi nyo maiumpisahan yung kwento. Pasok na, meron pa ba? Meron pa sa siyar? Dali. Mag-start na ng kwento. Dali. Upo. Nice na po na. Yan na. Sige na. Bakit? Daming artista. Lalaki ba o babae? Lalaki ang kailangan. Hindi ba pwedeng babae? Ayun o, ang daming babae oh. Para ayun daw, ayun. Teacher Jaira, ito daw, siya daw. Siya. Sabi ko, ikaw eh. Nagtaas na siya ng kamay eh. Ikaw na, dali na. Nagtaas ka ng kamay eh. Nakita ko yun, nagtaas ka ng kamay. Hindi ka na. So, ayan. Kuya, kasama po yung mata para makita nyo, hindi lang po tenga. At gagawin ang lahat para tulungan ka kung kinakailangan. Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang pamalisadong lalaki. Ano ba yung pamalisado? Mga bata, di pamalisado. Hindi niya kayang maigalaw yung katawan niya. At hindi niya kaya maglakad. Buong buhay niya ay nakahiga lang siya sa kanyang higaan at umaasa lang siya sa ibang tao para tulungan siya. Pero, mayroon siyang 4 na kaibigan. At gusto ng mga ito na bumalik siya. Kaya naman, nang mabalitaan nila na si Jesus ay nagtutulog sa isang bahay sa Capernaum, naniwala sila na kayang pagalingin ni Jesus ang pamalisado nilang kaibigan. Nang makita sila, nung makakalimutan nila sa bahay, kung saan nagtutulog si Jesus, nakita sila na napakamaraming tao.
bubong ng bahay at gumawa ng butas sa ibabaw ng ilog. Dahan-dahan nilang ibinaba ang pinaghigaan ng kanilang kaibigan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, ako Anak, tinatawad na kita sa mga kasalanan. Inubusan ni Jesus na tumayo ang lalaki at kunin ang kanyang higaan at umuwi. Kinuha niya ang kanyang higaan at tumalis na. At siya'y tumalis. At lahat ng tao doon sa bahay ay nagpulit sa Panginoon. Bravo! Yung story natin Ang ganda na sana, tawa lang ng tawa ko. The Miracle of Mercy. So, The Miracle of Mercy. So, yung mga kaibigan niya, so to summarize lang yung story natin, is dinala niya yung, sino? Yung kaibigan niya, kanino? Kay Jesus. Kasi bakit? Kasi naniniwala sila na kapag ka dinala mo yung kaibigan mo, or kung tayo mismo, like naniniwala ba tayo kay Jesus? Sino rin ang hindi naniniwala? Lahat naniniwala, di ba? Siyempre kapag naniniwala tayo kay Jesus, it means that yung natin, yung kasalanan natin is napatawad na niya. Okay ba yun? Sino dito yung mga nakagawa ng kasalanan? Uy, kayo hindi kayo gumagawa ng kasalanan? Oh, amen. Lahat naman tayo gumagawa ng kasalanan. Sabi nga, di ba, pagkapanganak pa lang sa atin, naroon tayong kasalanan. Pero si Jesus, ano ginawa niya? Siya ay namatay. Yan, tama. Para saan? Para sa atin, para tubusin lahat ng mga kasalanan natin. Di ba? So, yun yung pinaka-essence ko, pinaka-story natin ngayon. And sino dito sa inyo, yung merong mga kaibigan, family, lahat naman tayo may kaibigan, tama? Family meron din. So, sino sa atin lahat, meron tayo mga ganon, and tayo as yung Christian, or nakilala natin si Jesus, mas maganda na ibahagi din natin sa kanila yung salita ni Jesus. So mag-invite tayo ng mga tao dito, like mga church. Ako po ang nag-invite sa akin dito, si Kuya Charm. Ayan. Diba? So si Mr. Charm. So, si Kuya Charm yung nag-invite sa akin dito, and si Kuya Roland. So yung isa namin kasama dito. And si Kuya Charm is nakita niya si Jesus as, Savior. Diba? So ako kasi po before, ang tagal ko makilala si Jesus. This year lang po ako nabaptize. And after that, marami pong magandang nangyari. Kasi kapag hindi tayo align kay Jesus, maraming mga struggles na nangyayari, tapos maraming problems na nangyayari. Na-experience yun na po ba yun? Yung kapag kayo yung duwa ng bagay, kadalasan parang mali. Kadalasan parang hindi maganda yung nagiging result. Pero when it comes na ihila natin or yung buhay natin is bigay natin kay Jesus, ano yung mga magagandang mga mangyayari. Kasi sobrang dami, kapag sobrang blessed and sobrang dami ng mga blessings na darating sa atin. And tayo, dito, sabi nga ni Kuya Keps nung nakaraan, di ba, sabi niya, if lahat tayo dito mag-i-invite, like ilan po ba sila ngayon? Yan sila, 40. 38. So kapag tayo lahat nag-invite ng isa, ilan na? Tama naman sila. 38. Pero kung lahat tayo naging isa, ilan na? Basta yun. Hindi kasi magdadala pa ng dalawa, ito, apat, diba? Hindi lang isa. Kasi ganun mo nakilala si Jesus, tama ba? O parang dulo pa. Pero dapat kailangan natin i-accept sa sarili natin na si Jesus lang is yung
Savior natin. Siya lang yung ano ba sabi nga, the way, the truth, and the life. Di ba? So yun yung pinaka-kailangan natin gawin ngayon. Okay ba? Meron tayong verse ngayon, yung memory verse natin. Meron ba tayong dalang Bible? So kung wala, sabayan nyo na lang ako. Yung verse natin is yung nasa Mark 2 at saka 5. Mark 2:5. So ang verse natin is sa English, Son, your sin has been forgiven. At your son, your sin are forgiven. Ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan mo na gagawin pa lang is napatawad na. Alam niyo na ba yung mga susunod yung kasalanan na gagawin? Hindi pa. Pero si Jesus, alam niyo na yun. At yun is napatawad niya na. Okay ba yun? Pero ngayon ba, meron ba tayong nagagawang kasalanan? Siyempre naman, di ba? Pero ngayon, ang gagawin natin is, yung verse 10 is kailangan daw natin sabihin. Okay ba yun? Sino dito nakatid ng PBS? Diyan meron tayo itong niresign yung Malakay. So ngayon, ano yan? Kasi so Malakay, ngayon naman, pupunta naman tayo sa Mark 2:5. So doon ang nakalagay, sabihin niyo ako, anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. Okay ba yan? So sabihin niyo ulit, Mark 2:5. Okay, sabay-sabay tayo. Ready? Begin. Mark 2:5. Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. Okay, so ulit sa palas. Mark, Na pinapatawad na ang mga kasalanan mo. Okay. Sino ba mag-recite? Oh, ganyan. Oh, galing ka dito. Pabisado lang agad. Okay, so, yun. Mark 2:5. Last na. Mark 2:5. Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. Okay, so yun yung kailangan natin gawin sa tuwid. Okay ba yan? So ngayon, nasa birthday na tayo, tama ba? Yung una nating lesson is about kanino. Sino nakakalala? John the Baptist. Yung second naman? Si Jesus. Jesus yung mga na. talents. Which is tama naman yun. Lahat naman ng topic natin ngayon is about Jesus. Okay ba yan? Yung pangalawa nating story at lesson is about yung mga talents. Yung mga talento natin na kailangan gamitin natin para kanino? Ayun. So ngayon, ito na yung third day natin. And next week, meron pa tayong mga lessons. Marami yun. Mga lessons na yung story natin dito ay aaralin natin. And next week ba, pupunta ulit tayo? Siyempre naman, mag-ibay pa tayo. Siyempre. So ngayon, tapos na ako, and babalik ko na yung babalik ko na kay Ate Sarah. Tawagin natin si Kuya Paul dyan para ma-offer. Okay. Okay, ito po kayo mahal. Okay, dito mabalik kayo. Lord, thank you for the Lord that you will give us out of the first. Lord, we only live now and your name will be taken. We love you, Lord. Praise you, Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving Bakit mo nilagay? Bakit mo nilagay? Hindi ko kasi mga talaga.
Ready na po yun.